Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na kayo'y nagkasala o kayo'y nagkamali? Guilty feelings, ika nga. At paano niyo itinuwid ang pakiramdam ito kung kayo nga'y nagkamali? O kusa ba itong naglaho? O sadya ba itong naghilom? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, baguting umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kumusta po kayo ngayon? At kumusta po inyong pakiramdam? Kumusta ang inyong mood? Kumusta ang inyong kalusugan? Kumusta ang inyong puso? Siguro, huminga muna tayo, mag-pause muna tayo, at isipin natin, ano ba talaga ang ating nararamdaman ngayon? Kung ikaw ay masaya, kontento, bakit hindi ka ngumiti? Okay? At kung ikaw naman ay feeling na medyo hindi masigla, okay lang yan. Alam natin na may mga pagkakataon na may mga lungkot sa atin, pero okay lang yan. Bawat bagay sa ating buhay ay bahagi yan, mahalaga yan. Subalit, hindi dapat nating bigyan niya ng mahabang importansya. Kinakailangan ay mapalitan natin yan ng kasayahan, kasiglahan, no? At higit sa lahat, merong pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Welcome po, lalo na yung ating mga patuloy na sumusubaybay. Nais ko po kayong batiin, no? At unang-una yung ating mga kababayan sa USA, ang International Church of SDA in Evanston, Chicago, Illinois. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church. Welcome po, welcome sa ating program. At ngayon ay nais kong pasalamatan
ang buong senior citizen ng Puting Kahoy sa aming katatapos na naginanap na year-end assembly. Salamat po sa inyong pakikisa. Naging successful po. At nais ko ring batiin ang ating mga kaibigan na sina Lioby Cabañez, si Rebecca Ibora at Letty Sampang. Welcome po at sana ay mabuti kayong kalagayan ngayon. At ganyan din ang nais kong batiin ang ating mga Morning View Senior Citizens Association. At yan po ay sina Relly, Roger, Edna, Nenet, okay, si Boy, si Auring, si Tess, at si Monina. Kasama rin si Au Cabio, si Nimpang, si Nida, okay, si Nanay Sebring. Welcome po, Leonor, Doris, Marlene, at iba pa na aming mga kasamahan. So, welcome po muli sa ating programang Simula Usapang Senior. Ngayon po ay nais kong bigyan ng pansin. Also, kung kayo po ay bago sa ating programa, okay, ang programa pong ito ay para sa lahat. Huwag po nyo isipin na dahil hindi kayo senior ay hindi nyo na dapat pakinggan ang ating talakayan. Sapagkat ito po ay para sa buong pamilya, sa buong sambayanan at sa buong mundo. Sapagkat po ang ating pinag-uusapan ay mga realidad, yung tunay na bagay-bagay, no, na nangyayari sa ating buhay, lalo na yung papunta sa tinatawag nating golden age, yung pagtanda. No? Pero tanda natin na ang lahat ng bagay, sabi nga lalo na pala ang golden age, sabi nga ganun para rin yung pag-aaral, no, na dapat magsimula ka ng maaga para matuto ka at para maging successful ka. Agahan mo. Kaya kahit hindi ka senior, welcome ka kasi maganda yung pinaghahandaan ang katandaan kasi maraming tao ngayon ang nanghihinayang dahil sana raw natutunan nila mga bagay nito nung mas bata pa sila. Kaya nung medyo nagkaedad na sila, medyo nahihirapan na silang mag-adjust dahil nanghinayang sila na may mga pagkakataon dapat na natutunan na nila noon pa para naghihanda na sila sa pagtanda. Pero hindi ang mahalaga rito ay yung ating simula. Na ibig sabihin, bawat araw ay simula, ay bagong simula. Ibig sabihin, bagong pag-asa yan. Kaya, wag natin kung magkaminsan, wag natin balikan. At ayan yung ating pag-uusapan mamaya sa ating senior, yung tinatawag natin new start, yung bagong simula. No, yung paano yung guilt feelings. No? Maganda yung nakita ko kasi yung guilt feelings ayun kasi kahit sa mga matatanda ay nagiging balakid yan, no, para maging masaya. So, pag-usapan natin yan at ang ating senior wellness tungkol sa health natin ay pag-usapan natin ang buong buo ang tungkol sa ating movement. No, kailangan kasi ng mga senior citizen ng yung movement kasi lahat ng bagay sa ating katawan, yung ating muscle, yung ating heart, yung ating mga joints, kailangan niya movement. At ayan po ang ating dapat na isalang-alang lagi. Na lagi tayong kumikilos, gumagalaw. Kahit simple lang. Oh, di ba? So mamaya pag-usapan natin yan. So dyan lang po kayo at bago pala tayo mag-break, nais kong sabihin sa inyo na ang ating programa ay bukas para po sa inyong mga kahilingan at para po sa inyong mga text, no? Kung gusto niyo humiling ng pagbati, panalangin, open po tayo. Ang ating po mga numero ay 0917-1742-777
at gayon din ang 0918-9447-891. Ayan po. So, hintayin po namin ang inyong mga text at mga tawag. So, yan lang po kayo. Babalik po ang Simula Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Simula, ang Usapang Senior. At ako po si Doc Rome Barrios. At tandaan nyo, ang ating programa ay para sa lahat at ano man ang inyong ginagawa at sa palagay nyo ay gusto nyo mag-relax at matuto, ang ating programa po ay na magandang kaibigan at kasama anuman, saan man kayo naroon at anuman ang ginagawa. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kumagamisan ay hindi na neglect natin, no? Dahil nga yung social pressure, lagi sinasabi na ang katandaan ano na yan, papunta na sa finish line. No, at tandaan natin, hindi po yan totoo. At saka yung sinasabi nila ay ano yung bahagi yan ng pagtanda yung mabagal kumilos at saka yung maraming masasakit sa katawan. Hindi po yan. Ayan po ay nakukuha po yan sa ating mga lifestyle o yung mga attitude natin sa buhay. Nalilimutan natin maglakad, nalilimutan na natin kumain ng tama, nalilimutan na natin makipag-usap sa ating mga kapwa o sa ating mga kaibigan, at saka minsan ina-isolate na natin ang ating sarili. Tandaan po natin, hindi po yan ang panukala natin, Panginoon, sa atin. Dahil lang sa pagtanda, ay sabi niya, aalalayan niya tayo, ililigtas siya, patuloy niya tayong susuportahan. Yan po. Kaya minsan ay sabi natin ay ending na, no? Pero actually, ang katandaan ay ayan po yung simula ng joyful, sabi nito, it's a joyful beginning. Okay, and peaceful years, no? Kasi dumaan na tayo sa napakaraming experiences at dapat na naunawaan na natin at higit sa lahat na master na natin ang buhay. Kaya ang ayaw ko kayong mangyari yan sa inyo na nagiging yung ibig sabihin ay nagiging hinihinaan na natin ang ating mga movements. Kailangan po kasi ay galaw-galaw, kailangan po kasi ang ating katawan ay kailangan yan ay puro movement. Yun. Ang sabi ay lahat ng bagay sa ating katawan, like for example, ay yung nangangailangan ng movement, yung ating joints, yung ating muscles, yung ating puso, kailangan lagi tayong active, no, gumagalaw. Kaya marami akong kakilala na dapat ay yung iba noon ay lagi silang nung bata-bata pa naglalakad, nag-gardening, at dumadalaw sa mga kaibigan, no? Tapos, nung tumanda na, pagdating ng 70, 75, sabi, mas madalas na silang nakaupo, madalas na silang kumilos. Tapos, kaya ang katawan nila humihina, mabilis ding humina. So, sasabihin nila, kasi siguro pagod lang ako. Ang gagawin ko, hindi na ako makakalakad ngayon. Pahinga muna ako. Baka bukas na lang. Kailangan kung magkamisan yung bukas natin, ay nagiging
nagiging never. Okay? And the body starts paying the price. Sabi. So our bodies were created to move. Every joint, every muscle, every heartbeat, they all depend on movement. When you sit for long hours, tanda na ranasan nyo yan, kapag kayo laging nakaupo, yung blood, yung sirkulasyon o yung movement ng blood, yung flowing ng blood ay mabagal. Sabi dito. Kaya yung mga muscle natin nagsishrink, lumiliit, tapos humihina yung mga buto. Pati yung ating digestion ay nagiging mabagal, nagiging tamad. Okay? So siguro naranasan nyo rin yun. For example, ako kasi lately naranasan ko dahil sa kabisihan ko, yung dati kong routine na walking na matagal-tagal at saka yung nagpapaaraw, hindi ko na nagagawa. Pero naramdaman ko after a few days, nagiging na ako, parang marami nang sumasakit sa katawan. Naranasan niyo ba yun? Tapos yung mga legs ko, nagkakaroon na ng mga, nararamdaman ko na naninigas na, okay? And tapos parang napakadali mo mapagod. So, pag ganyan po, it's not just aging. Ang ibig sabihin, hindi dahil matanda kayo. Magpasalamat kayo sa inyong katawan at kung may naramdaman kayo dahil nagsasabi yan ang katawan natin. Sabi niya, ikilos mo naman ako, gamitin mo naman ako para naman ako lumakas at para naman makapagtrabaho ko na maayos. Ayan po sinasabi ng katawan. Kaya kahit na yung maliit na pagkilos natin, yung gentle movement, like standing up, halimbawa, nagsusulat ka o ay nagpo-computer ka, napakahalaga yung every 30 minutes or less ay tumatayo ka, naglalakad ka, ini-stretch mo yung kamay. Ayan, lahat yan ay nakakabuti, no? Lahat yan mahalaga. Ang sabi ng mga researcher, fascinating research shows that regular physical movement, even simple walking, can add years to your life. Dadagdagan ng mahaba. So when you move, your heart pumps stronger. Your brain gets more oxygen, and your mood instantly lifts. Ayan, na tumataas, maalsa yung iyong pakiramdam, no? Nagiging active ka. Tapos, of course, makakatulog ka na mabuti dahil na kumikilos ka. Tapos ang pagkain mo, no? At ang pagkain mo ay parang napaka-smooth, napaka-swabe, wala kang nararamdaman at ang pakiramdam mo ay napakagaang. So, movement isn't just exercise. Tandaan nyo, hindi yan exercise. It's medicine. Gamot po yan para sa ating buong pagkatao. Gamot yan. May kasabihan nga, we don't stop moving because we grow old. Actually, we grow old because we stopped moving. Dahil nyo yan. Kaya ibig sabihin, pagtanda, hindi kailangan huwag kumilos. At sabi nga dahil kapag hindi tayo kumikilos, madali tayong tatanda. That's the truth. Okay, so mga kaibigan, sabi nga nun, we think exercises for me, I cannot go to the gym because I cannot lift weight. Ayun iniisip natin. But we're not talking about that. Ang pinag-usapan pa natin, talking about simple, joyful movements yung pwede nating magawa. Okay, like for example, a 20-minute walking after breakfast, pagkakain or dinner. Tapos, pagka gising mo sa umaga, stretching your arms, napakahalaga yan. Then doing light housework or gardening. Even sitting on your chair, you can move, roll your shoulders, and then let your feet move gently.
Pwede rin yung neck natin, yung ating mga balikat, no? Ay kailangan din natin i-move side to side. Okay? At sinasabi yan ng ating katawan. Sa salita kasi katawan. Kaya sabi ko nga tayo ang makinig tayo sa ating pangatawan. No? At magsasabi yan. Dahil kapag tayo nakaramdam na ng mga sakit-sakit, sinasabihan na tayo ng ating katawan, winawarningan na tayo. Igalaw mo naman ako para naman ako mabuhay. Kaya kapag tayo kumikilos naman, laging sinasabi ng ating katawan na tayo ay buhay pa, tayo ay masaya pa. And I'm still using you. Sabi dito. Kaya may isang kwento ng isang babae na sabi niya, if I can walk fast, okay, if I can walk, I can live. Ibig sabihin, habang ikaw ay pwedeng maglakad, mabubuhay ka pa ng matagal. Kaya ang ginagawa ng babae ito ay he walked every morning at sunrise. Hindi siya naglalakad na mabilis, hindi rin siya nagbibilang ng kanya steps na, hindi niya binibilang. She just enjoys the air. O yan, ini-enjoy lang niya ang paglalakad, yung hangin, yung mga bulaklak, yung mga ibon, o yung mga kapaligiran. She lived 95 with a sharp mind and strong legs. Okay. Ayan po yung isang experience ng isang singer. So, patuloy pa tayong mag-uusap tungkol sa ating exercise at movement kasi ayan po ay pampahaba ng buhay. Okay, diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Nagbabalik po ang programang Usapang Senior. Okay? At ako po si Doc Ro. Pinag-usapan po natin yung body movement. Ayan po ang nakakadagdag ng year sa ating buhay. Ang paggalaw at pagkilos. Meron may isang lalaki, no? Siya ay, sabi rito, late 80s. Sabi niya, who couldn't walk much. Ayan naman. Ito, hindi makalakad talaga na maayos. Pero, tuwing umaga, he moved his arm in circles. So, kahit nakaupo siya, lifted his legs up and down, and smiled. Actually, when you're doing it, no? Dapat masaya. Sabi niya, I may be old, but my body listens when I treated it very calmly. Kaya, yung mga simple pong mga movement, kailangan natin yan. And ayun ang secret. It's not about perfection. It's about consistency. Ibig sabihin, hindi man kailangan perfect ang mga counting mo, binibilang mo pa lahat ng pag-step mo. Hindi po. Ang mahalaga dyan, consistent ka lang. Consistent. Inuulit-ulit mo palagi at lagi yun ang ginagawa mo consistently. Kung 20 minutes every day, ulit-ulitin mo gawin mo. Hanggang sa pwede mo na increase from time to time pagka nasanay ka na. So, alam niyo ba na every 30 minutes of light movement, no? Bawat may 30 minutes tayo na kumilusan tayo ng very light, it can lower risk of heart disease, diabetes, and even dementia. Sabi dito, movement boosts your immunity, improves balance, and keeps your bones dense, which help you. So without movement, everything slows. Pag talagang hindi kayo kumikilos, alam nyo, humihina lahat. Your digestion, your metabolism, your
brain is even your immune system. Sabi dito. So think your body like a clock. Okay? Ito yung alam niyo ba yung clock na nagtitik yan smoothly kapag ka-active, pagka buhay, no? Ibig sabihin pagka it's running smoothly. Tik, 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 tuloy-tuloy yan. No? Pero, okay, pag hindi mo yung sinet at hindi mo ginamit, nagkakaroon ng nagiging rusty, nagiging kalawangin. Kaya, ganun din ating katawan, mga malawang po yan pag hindi natin ikinilos o iginalaw ng regularly, consistently. O so, ano ang mga bagay na pwede nating magawa ngayon? Kasi pinag-uusapan na natin, hindi natin pag-usapan na pumunta ka na ng gym o weightlifting ka. Hindi. Sabi, even your simple, practical things pwede mong gawin. No? Like for example, stand up every 30 minutes if you've been sitting. Kung ikaw ay matagal na kaupo, tumayo-tayo ka naman every 30 minutes para yung yung blood circulation mo ay mag-flow ng mabilis. Okay? O kaya pwede kang standing, sabi dito, even standing, to walk indoors, sa loob lang ng bahay, hagdan, o kaya dahan-dahan lang, from one room to another, several times a day. Ano po yan? Makakatulong po sa atin yan. A simpleng movement. Tapos, stretch before bed, your neck, arms, and leg before bed. Stretching lang. At gayon din pagising. No? Kung itaas mo yung mga paa mo, o kaya yung mga kamay mo, neck mo, body mo galaw. At do balance exercise by holding the back of the chair. Pwede rin yun. O kaya humawak ka sa wall na parang push-up ka sa wall. Kaya pati rin yung ating mga kasambahay o yung ating mga family members, isama po ninyo. Lalo na yung mga bata na kasama kayo mag-walking, kaya umikot lang. Alam mo, matutuwa din sila, no? At saka buto na nagiging, ang tawag mo dyan, recreational, kakaroon pa kayo ng bonding with your family members, lalo na yung mga bata. No? And then, if you have joint pains, remember, gentle movement reduces pain over time. And kapag may mga masakit po, the more po na igalaw natin. Huwag po ninyong pababayaan. Kasi minsan pag masakit na, hindi yun yung kinagalaw. Kasi masakit nga, no? Pero actually, gentle movement. Ibig sabihin yung dahan-dahan lang, igalaw nyo na igalaw. At over time po, maaalis yung mga pain na yan. Ayan, exercise nyo yan. I-try nyo yan. Okay, so, stay still makes it worse. Minsan, pag masakit, ayaw ko na ikilos, ayaw ko na ihakbang, ayaw ko nang igalaw. Kung dahil masakit nga, pero the more daw magiging worse yung kalagayan. So, mga mahal na mga kaibigan, lalo na mga ka-senior, huwag po natin kalilimutan na ang ating katawan ay ginawa para ikilos. Yan. Kahit na maliliit, pero araw-araw, consistently, na mga pagkilos, mapoprotektahan natin ang ating puso, pati ang ating isip, no? At sa ating happiness, kakaroon tayo. So, dapat, okay, ngayon, i-promise nyo today, no? Mga minamahal na mga kaibigan, na hindi kayo titigil na sa pagkilos o sa paggalaw kahit anong edad kayo ngayon. Sabi nga, as long as you move, you live. Magbabalik po ang simula usapang sino.
I feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, then I failed in what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go on our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go on our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go on our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rom Barrios ng programang Simula Usapang Senior. At ating tinatalakay ang mga bagay tungkol sa ating pangangatawan. Sapagkat ang ating pangangatawan ay ang tangi nating tawag na treasure sa buhay na ito. Sapagkat ayan ang ating kasama natin yan. At lahat ng bagay na mangyayari sa atin ay nakasalalay sa ating wasto at malusog na pangangatawan. Kaya wag po natin, nag-usapan natin earlier yung
tungkol sa body movement at alam mo bawat kilos ay nakakadagdag yan. Paggamot po yan para sa ating pangangatawan at para madagdagan daw ang haba ng ating buhay. At ang ikalawa na gusto nating pag-usapan ngayon ay yung tungkol sa kinakailangang i-avoid natin ang emotional isolation. Ayan. Kasi nga, bukod sa physical, emotionally kumagkami sa nagiging weak tayo na papabayaan natin yan. At lalo na yung tinatawag nating loneliness. Okay? So, ang loneliness is silent and dangerous. Ayan, dangerous talaga. Kaya yan ang mga deadliest na kalaban ng mga senior, ng mga adults. No? Yung loneliness na yan, makakataas yan ng blood pressure. It weakens the immune system. Kasi nga, hindi ka nakakamapahinga dahil pagod na pagod ang isip mo. At so it increases the risk of dementia. In other words, it shortens life. Kaya kung pinag-usapan natin pampahaba ito ng buhay, yung movement. Tapos ngayon naman yung alisin daw natin yung pagiging malungkutin o paghihiwalay natin sa ating sa society. Yan. Sabi dito, researchers say that feeling lonely can be as harmful as smoking. Alam niyo ba equivalent nun? Pagka malungkot kayo, 15 cigarettes a day ay equivalent na. No? Imagine niyo hindi tungkol yan sa pollution, yung loneliness, pero it's not but because of emptiness inside. So yung nasisira actually, yung naapektuhan ay yung emptiness, yung tawag natin yan, pagiging empty, pagiging walang tawag niya, bakante ng ating pagkatao. Ibig sabihin parang walang goal, walang pupuntahan, walang purpose. Ayan, empty nga. And not because, sabi dito, some elders sabi dito, my children, maraming elders na nagko-comment daw. Yung mga anak ko, mahal naman ako ng mga anak ko. Kailang malalayo na sila. So, ako naman ayaw ko nang gambalain pa sila at ayaw maging burden sa mga tao. Pero, ayun po for the saddest one, no one really needs me anymore. So when we begin to believe that we no longer matter, yung empty, the soul loses its life. Ayun. So, dapat po wag po yung self-talk naman, be kind to ourselves. Huwag po ninyo sasabihin na ako hindi na ako kailangan, hindi ako Tandaan nyo, emotional darkness slowly pokes down the body too. Kaya kapag tayo ay malungkot, gisa, at hindi na nakakaranas ng purpose sa buhay, ibig sabihin mo, parang wala na tayong silbi. Kaya kahit na yung punong-puno raw tayo ng vitamina, bumili ng vitamina, ng mga supplement na yan, no? Para tayo ay sumigla, lumakas, kahit punong-puno pa ng maraming pagkain ng refrigerators natin, sabi ganun, manghihina pa rin tayo kapag tayo ay malungkutin o I feel empty. Okay. So, ayun po yung katotohanan. Pero, tandaan natin, hindi pa po natatapos ang tayo, lalo tigit, hindi pa po natatapos ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, we are not done yet. Sabi kaya
yung ating wisdom actually, yung dahil sa ating pagtanda, yung wisdom, yung ating kabutihan, nagawa, yung ating mga stories, no, yung ating mga kwento, tandaan natin, kailangan pa rin yan ng mundo. Willing pa rin silang mapakinggan at mapag-aralan yung ating pinagdaanan. Ayun pong isipin nyo, hindi po tayo useless. Hindi po tayo empty. At ayan po ay makaka-inspire pa yung ating mga experiences. No? Kaya ngayong bawat hibla ng buhok ay ano raw yan. Tanda ng karunungan, saka wisdom. Yan. Pati yung linya naman daw sa mukha, ayan naman daw ay mga tanda ng mga ngiti na masasayang bagay sa ating buhay, linya, yung mga lines na yan, ay naging, anong tawag natin dyan, naging mark o naging tanda yan na tayo ay nabuhay ng napaka colorful, no, na makulay ang ating buhay. Kaya sabi nga nung isa ang aking mga linya sa mukha ay ayan ang ebidensya ng aking mga experiences sa buhay na magaganda, na masasaya. Kaya hindi ko kailangan itago yan. Yung iba kasi nagpa-facelift para maalis yung mga lines. Pero actually, those lines at saka yung gray hairs, those are signs of success, kindness natin, wisdom, sa mas napakaraming makulay natin mga karanasan. So, even if your children are busy, tanda natin, iniisip natin na hindi na tayo kailangan pa rin tayo ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga kaibigan. Dahil pwede natin silang i-inspire, no? Pwede natin silang turuan at pwede natin bahagi ng ating magandang karanasan at kwento. Pwede tayong tumawa pa, tawa ko, laughter is the best medicine. At pwede tayong mag-create. Marami pa tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-pray, pwede tayong maging guide, no? Tayong mentor. Kaya bawat isa sa atin, lalo na tayong mga nasa golden age, treasure chest tayo raw ng napakaraming karanasan. At ayan, ay kailangan pa ng mundo at ng mga tao. So kaya, ang payo, huwag po ninyong ihihiwalay o i-isolate ang inyong mga sarili. Dapat ay we have to reach out. Tawagan nyo, tumawag ka, kausapin mo isang tao, smile at a neighbor, ngitian mo yung mga tao makita mo, join a senior group, okay? At least wala tayong problema sa mga senior na Citizens Association. Simply, sabi nga, talk to someone, basta mahalaga, pakita mo na umiinog pa yung buong mundo mo, buhay pa tayo, at marami pa tayong pwedeng gawin, nakakatawa pa tayo, paglingkod pa tayo sa ating kapwa, kaya nakakapag-inspire pa tayo. Ayan po yung ating kailangan po yan natin sa ating emotional health. Kaya tumawag ka sa kaibigan mo, yung mga dati mong old classmates, mga old friends, kahit konting conversation, chikahan, ay nakaka-boost po yan. Nakakapalakas ng ating mood at napapaganda ng ating mood. At sinasabi niya na nandito pa tayo sa sanlibutan, buhay pa tayo. Yan. Kaya kung meron kang smartphone, join WhatsApp for seniors na napakarami. Lately, ang binubuksan ko yung laughter for seniors. Tinitingnan ko yung mga nakakatawa nila, mga experiences. Nakakatawa kasi mahalakak sila. Kaya sabi dito, loneliness grows in silence, but connection can grow from the smallest hello. Kaya yung simpleng, yung loneliness talaga tahimik yan at so walang Pero
pag nagko-connect tayo no, sa simpleng hello, hi, o ngiti lang, ay nakakaano tayo, nabuboost yung ating ah, um, tawag immune system o yung ating mabuting pakiramdam at panlaban sa ating ah, sa ating mga karamdaman. Ito naman na si Rafi ay 82 years old. Sabi niya, he lived alone after his wife passed away. He stopped talking to people, stopped going out. He became sick and weak. Kasi nga, nanglila, nalungkot, na-depress siguro, kaya nanghina siya. Pero isang araw, yung kanyang neighbor ay inimbita siya na sumama doon sa park, reading in the park. Parang may, siguro may session sila na they read books there. Tapos, hanggang sa una, parang, ano lang, kasama-sama lang siya, nakikisama. Pero later on, no, nakikihalakhak na siya sa mga ibang mga tao doon sa group nila. Kaya napakahalaga yan, mag-connect tayo. Okay? Kasi, sabi pa nga sa kwento, nung umpisa nung after 6 months, later na pagsama-sama niya, he wakes up every morning with reason to live. That's the power of connection. Kanino kayo gumigising sa umaga? Kakaroon ka ng purpose. At ano yung pwede natin gawin? Call a person, okay, daily. Kahit isa lang. Then a friend, a cousin, or an old classmate, pwede natin kausapin. Join a community group, or temple, church, senior club, or park gatherings. Smile at strangers. Tandaan nyo, kindness attracts kindness. Kaya pag tayo nag-smile, pati mga ibang tao, magpapasmile pa rin natin. And of course, adopt a healthy habit like painting, writing, gardening, cooking, or whatever. And then, ito yung napakaganda, talk to yourself kindly. Be kind to yourself naman. Ibig sabihin, kausapin mo na sarili mo na positively. Huwag yung puro negative. Okay? Kaya tayo, bawat isa sa atin, ay we deserve love and company. Kahit na yung from within. Kasi yung atin, mahalaga yung ating ma-boost natin ang ating confidence, ma-boost din natin yung positive thinking, the right attitude. Dahil ayun lang, na tayo, gaganda na ating kalagayan. Lalo na yung ating emotional health. Sabi rito, never believe you are a burden. Yan. Huwag daw natin isipin na tayo nakakabigat. Actually, you are a blessing. Diba? Tayo ay blessing. The more you share your time and heart, your talent, the longer happier you will live. Okay. Emotional isolation is one of the biggest problems of seniors, but it's also one of the easiest to be fixed. Okay? Ayun nga yung malaking problema, pero yun din ang pinakamadali. Say hello, say hi, smile, ay simula na yan ng magandang emotional connection or social life. All it takes is one step, one smile, one connection. So again, promise na naman kayo sa akin na simula ngayon, kaya tayo ang program natin simula. Laging gusto ko may simula tayo na you won't make loneliness steal your light. Huwag niyo pong bababayaan ng loneliness or sadness or isolation ay agawin ang ganda na iyong buhay. You have to reach out even if it's just saying hello.
The more love you give, the more life flows back to you. Kaya kung anong binibigay natin, babalik po yan sa atin. Lahat ng mabuti natin ginagawa, babalik po yan sa atin. Kaya yan po ang ating tandaan bilang mga senior, pampahaba ng buhay po, movement. At ang pangalawa nga ay yung avoid natin yung mga emotional isolation. Huwag po natin ihihiwalay dahil iniisip natin na useless na tayo. Hindi po. Sabi nga tayo ay blessing at punong-puno tayo na experience na maaari pa natin ituro, marami pa natin i-share at maraming tao ang naghahan at naghihintay na ating mga magagandang kwento. So, sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Yan lang po kayo. Babalik po ang simula, usapang senior. You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the Tayo po ay dumako na sa ating pananalangin at ngayon ay marami tayong, may mga dati tayong mga idinadalangin at higit sa lahat meron tayong bago. At nais kong idalangin natin isama po natin sa ating personal prayer si Pastor Joel Solis. Yan po ang kanya dapat pag-recover na siya sa kanyang accident. Okay? Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, magpuri namin ang takot. At ikaw ang may-ari ng aming mga buhay, kaya po lumalapit kami sa inyong panalangin upang ihiling ang mga kaibigan namin at mga mahal sa buhay na inyo pong bigyan ng kagalingan. Sa oras na ito, Ama, nais namin tangi-tangi dalangin sa Pastor Joel Solis sa kanyang kalagayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang mabuhay at patuloy pong makapaglingkod sa inyo. Tulungan ang kanyang karamdaman. Sana sa magaling panahon siya po ay makaranas na inyong kagalingan. Dinadalangin namin si Irene Asidao at sa kanyang kalagayan at kami ay nananampalataya na marami pa kayong panukala para sa kanya. Kaya nais din namin ihiling sana ay makaranas na siya ng tuloy-tuloy na kagalingan upang patuloy siya makapaglingkod sa inyo. Si Ding Sendanya, nais kong iloob ang inyo. Ikaw ang siyang patuloy na magpagaling sa kanya. At patuloy nawa siya paranas na inyong patuloy na pag-ibig at pagpapalit. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, kanyang asawa at mga anak. Lahat po sila nananampalataya sa inyo. Gayon din ang kagalingan ni Waylene Lorenzo, Gemma Molina, at ang healing nila Ami Volante, Samuel Patalimpo, o Kasla siblings sa kanilang mga karamdaman, Nelson Ranyola, at marami pa po kami pagmuha. Mga kaibigan na humihiling ng inyong kagalingan. Sa oras na ito, lahat po sila ay nananampalataya na inyo silang pupuputan higit sa lahat. Bibigyan pa ng maraming pagkakataon
upang maging kapuluhan ng kanilang um, pamumuhay habang sila ay nandito sa sanib. Tulungan ng lahat ng aming mga taga-subaybay ngayon na mayroong manararunasang mga pagsubok, mga karamdaman. Hindi po namin alam ang kanilang mga pangalan at gayon din ang kanilang mga kalagayan. Subalit, tinataas po namin ang inyong banal na pangalan at kayo lamang ang aming dapat purihin at sambahin sapagkat ang lahat ng kabutihan at lahat ng kagalingan at kapangyarihan sa inyo. Tulungan kami at patuloy kaming maghawak sa inyong mga pangako sa amin. Nirin ay maging tapat sa inyo hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Natunghayan po ninyo ang ating programang Simula Usapang Senior para sa araw na ito. Nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong pagtangkilik at pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. At nais kong pasalamatan ang mga sumusunod na naging bahagi ng programang ito, si Pastor Nerio Carranza, Andy Joaquin, kasama rin si Teresa Nabor, si Wilmer Estrito, si Irene Asidao, at higit sa lahat ng aking brother from Chicago, Illinois, Pastor Sam and Rina Barrios, sa inyong prayer and support. At higit sa lahat, sa inyo po, kayo po ay naging mahalagang bahagi ng programa ito. Kaya huwag po ninyong kalilimutan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barros at patuloy na nag-aanyaya sa inyo na sana ay patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat ang lahat ng kabutihan at ang lahat ng kapangyarihan ay mula sa Kanya. At ako'y nagsasabi rin na tuwing umaga, ang awa at biyaya ng ating Panginoon ay bago. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.